Si Colin Griffith ay pinanganak noong 2007 sa isang rural na lugar mula sa Tulsa sa bansang Lincoln County sa Oklahoma. Lumaki siya sa isang maliit na townhouse sa Stroud. Kasama kanyang mga magulang na sina Charles, 43 years old, at Kathy, 39 years old, at ang nakakatandang kapatid niya na si Christopher na 7 years na mas matanda kaysa kay Colin. Noong May 2020, pagkatapos ng 20 years na pagsasama, naghiwalay ang mag-asawang Charles at Kathy at nagkaroon ng matinding labanan kung sino mag-aalaga sa 13 years old nilang anak na si Colin. Ang isa pa nilang anak na si Christopher ay 20 years old na noong mga panahong yon, kaya hindi na siya kasali sa labanan ng kustodiya. Ayon sa source, lumipat si Kathy sa Port Charlotte, sa Florida at nagtrabaho bilang isang online teacher, habang si Colin naman ay nanatiling kasama si Charles sa Oklahoma. Inakusahan ni Kathy si Charles ng parental alienation sa pagharang kay Colin na makipag-contact sa kanya. Sinabi niya na umabot ng buwan na wala siyang narinig mula sa anak. Sinabi din ni Kathy na inilalayo ni Charles si Colin sa kanya at ipinapabawalan pa itong pumasok sa paaralan pagkatapos umami ni Colin na siya isang bakla. Ayon pa kay Kathy, dumaranas siya ng PTSD dahil sa pang-aabuso ni Charles. Gumanti naman si Charles, tinawag niya si Kathy na may sakit sa pag-isip. Dahil umano noong 2020, nag-send si Kathy ng message sa kanya na sinasaktan niya ang kanyang sarili. Inakusahan din niya na hinihikayat ni Kathy si Colin na tumakas sa tuwing nag-uusap sila. Ang labanan sa kustodiya ay lalong lumala at mas lalong naging toxic ang lahat dahil sina Kathy at Charles ay inaakusahan ng isa't isa ng mga hindi magandang bagay. Dahil sa mga nangyayari, nagsimulang magpakita si Colin na mga palatandaan ng emotional distress at pagkabalisa. Noong August 2022, pinalakas ni Kathy ang kanyang laban para sa buong kustodiya ni Colin. Ang malaking isyu ng pamilya na ito ay ang siya naging dahilan ng kalunos-lunos na pangyayari. Noong madaling araw ng February 14, 2023, Valentine's Day, si Colin ay tumawag sa 911 mula sa kanilang tahanan sa Stroud, Oklahoma. Sinabi niya na nabaril niya ang kanyang ama na si Charles. Noong dumating ang mga pulis, nakita nila na patay na si Charles at may 2 tama ng bala, isa sa ulo at ang isa naman ay nasa kanyang dibdib. Si Colin ay kalmado lamang at inamin na self-defense lamang ang kanyang ginawa. Sinabi niya na nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ni Charles. Ayon kay Colin, si Charles ay galit na galit. Kumuha ng espada at hinabol siya sa loob ng bahay at na-corner siya sa kwarto. Sa sobrang pagkataranta ay kumuha ng baril si Colin at nagpaputok ng 2 beses. Pagkatapos niya na magbigay ng pahayag, hiningi ni Colin ang kanyang amendment na karapatang manahimik at humingi ng isang abogado. Isang bihirang galaw para sa 15 years old na katulad ni Colin. Noong una ay naghinala ang mga pulis sa kwento ni Colin. Ayon sa mga pulis, mayroong hindi pagkatugma at magkapareho sa mga kwento ni Colin. Kaya bilang resulta, siya ay inaresto at kinasuhan ng first-degree murder. Ganun pa man, pagkatapos ng ilang buwan na investigasyon, napagpasyahan ng mga pulis ng Lincoln County na hindi nila mapabulaanan ang kanyang claim ng self-defense. Ibinaba ng prosecution ang kaso at nagbayad si Colin ng $50,000 o kulang-kulang na 2.7 million sa peso na bond na binayaran ng kanyang ina. Pagkatapos ng pagpawalang sala ay dinala ni Kathy si Colin para mamuhay kasama niya sa Port Charlotte sa Florida. Sinubukan niya na ayusing muli ang buhay ng kanyang anak. Si Colin ay nag-enroll sa alternative school at nagsimula na mag-aral ng college. Si Kathy naman ay nagtatrabaho bilang isang online teacher at tila determinado siya na bigyan si Colin ng isang mas maayos na buhay. Ang paglipat ay tila isang panibagong simula ng pamilya. Palaging nagpo-post si Kathy ng kanilang mga larawan na masaya kasama si Colin sa kanyang social media. Ang ibang larawan ay kuha sa kanilang trip sa Washington, D.C. at ang binili niyang sasakyan para kay Colin pagkatapos nito makagraduate sa alternative school. Pero ang relasyon ng mag-ina ay kalaunang nagbago, na minarkahan ng karahasan at kawalan ng katatagan. Ang tila pangalawang pagkakataon ay mabilis na naging bangungot. Si Colin na pinatay ang kanyang ama at umiwas sa hustisya
ay nagsimula magpakita ng mga nakakabahalang pag-uugali na hahantong sa isa pang trahedya. Noong September 2023, 6 na buwan lamang pagkatapos ng paglipat, sinabi ni Colleen sa kanyang paaralan na binantaan siya ni Kathy ng baril habang sila ay nagtatalo at sinabi ng kanyang ina na tatapusin niya silang dalawa. Itinanggi ito ni Kathy at sinabing kinumpis ka lamang niya ang cellphone at earpods ni Colleen dahil sa mababa nitong grado. Sinisi niya ang mga pag-uugali ni Colleen na posibleng personal disorder na dulot ng pang-aabuso na dinanas niya habang nakatira siya kay Charles. Bilang resulta, na-hospital si Colleen sa ilalim ng Baker Act ng Florida na nagpapahintulos sa involuntary mental health holds hanggang 72 hours. Sa panahon ng kanyang pananatili ay gumawa siya ng mga tahasang pagbabanta na nagsasabing papatayin niya ang kanyang ina kung pipilitin siyang ibalik sa bahay nito. Gumugol siya ng ilang buwan sa isang klinik sa Jupiter, Florida, ngunit kalaunan ay pinalabas din at bumalik kay Kathy. Noong November 2023, sumabog ang tensyon. Pagkatapos limitahan ni Kathy ang mga pag-access ni Colleen sa kanyang video games bilang parusa, pisikal niyang inatake ang ina. Tinapon niya ito sa sahig at pinaghahampas. Ang lola ni Colleen na si Susan na nasaksihan ng pag-atake at ang pinagtatalunan ng mag-ina ay kalaunang sinabi na ipinagtanggol lamang ni Colleen ang kanyang sarili. Inaresto si Colleen dahil sa domestic violence, ngunit gumugol lamang siya ng isang araw sa bilangguan at pinalaya sa ilalim ng probation. Ito ay isang malinaw na babala na may mangyayari pa na mas malala. Ngunit si Kathy ay walang nakikita na panganib at mas pinili pa rin niya na makipag-contact sa kanyang anak. Noong February 2024, tumakas si Colleen mula sa bahay ng kanyang ina at pumunta sa bahay ng kanyang lola sa Auburndale, Polk County. Wala sa bahay ang kanyang lola ng mga oras na yon at dinala siya ng mga pulis sa kustodiya sa ilalim ng Department of Children and Families. Sinabi ni Colleen sa mga pulis na ayaw niyang bumalik sa bahay ng kanyang ina at nagbanta pa ito na kung pipilitin siyang bumalik ay papatayin niya ito. Pagkalipas ng 2 linggo noong March 2024, pinabalik siya sa tahanan ng kanyang ina. Nabawasan ang tensyon ngunit hindi nagtagal. Noong September 8, 2024, isang mas nakakagimbal na trahedya ang dumating sa pamilya Griffith. Ang 17 years old ng si Colleen noong mga oras na yon ay kinasuhan ng pananaksak at pagpatay sa kanyang 39 years old na ina na si Kathy, sabay ng kanyang lola sa Auburndale. Nangyaring krimen 1 taon at kalahati lamang pagkatapos ng kamatayan ni Charles. Isang araw bago ang pagpatay, nakipagpalitan pa ng mensahe si Kathy sa isang kapitbahay na nagpapahayag ng pagkadismaya niya kay Colleen. Mula nang pinalaya si Colleen pansamantala sa kulungan, dapat niyang sundin ang mahigpit na patakaran. Ngunit ayaw niya na manirahan sa kanyang ina kahit kailan. Kaya naman tumakas muli si Colleen sa bahay ng kanyang lola na si Susan sa Auburndale. Sinabi ni Kathy sa kanyang kapitbahay na plano niyang kunin si Colleen sa bahay ng kanyang lola dahil kung mahuli siya ulit ng mga pulis ay mahaharap siya sa mas mahabang sentensya sa paglabag sa probation. Humiling siya sa kanyang kapitbahay sa pamamagitan ng message na huwag papasukin sa loob si Colleen kapag nakita niya ito sa labas hanggat hindi pa siya nakakabalik. At hiniling din niya na kapag dumating ang mga pulis, sasabihin nila na walang tao sa bahay. Natatakot si Kathy na ang presensya ng mga pulis ay mauuwi sa pag-aresto kay Colleen dahil sa paglabag nito sa probation. Isang bagay na gusto niyang iwasan. Dahil gusto niya na siya mismo ang kakausap ng direkta sa anak o di naman kaya ay sa mga probation officer. Noong September 8, si Kathy ay nag-drive papuntang Auburndale para kunin si Colleen sa bahay ng kanyang lola. Dumating siya ng bandang 4:00 ng umaga. Bandang 4:30, nakita ng mga saksi na sina Colleen at Kathy ay nagtatalo sa labas. Ayon sa source, sinunggaban ni Colleen ang kanyang ina sa buhok at hinila sa loob habang sumisigaw na nasasaktan na siya at sumisigaw na pakawalan na ito. 2 oras ang makalipas, bandang 6:14 tumawag si Colleen sa 911 at nag-report na natisod si Kathy habang hawak ang isang kutsilyo na sumugat sa kanyang leeg. Pagdating ng mga pulis, nakita nila si Colleen sa labas, nababalot ng dugo ngunit kalmado lamang. Sinabi niya sa officer na alam niya ang kanyang karapatan at gusto niya ng abogado. Sa loob ng bahay ay nakita ng mga pulis si Kathy na patay na at may nakatusok na kutsilyo sa kanyang leeg na may habang 5 pulgada.
Pinabulaan na ng autopsy ang kwento ni Colleen. Ayon sa medical examiner's report, ang kutsilyo ay puresahang sinaksak sa leeg. Malinaw na hindi aksidenteng nangyari. Kinumpirma ng mga saksi na kinaladkad ni Colleen si Kathy papasok at ang kawalan ng defensive wound sa kamay ni Colleen ay nagmumungkay na hindi siya inatake. Tinawag ni Sheriff Grady Jude si Colleen na isang psychopath at pinagdiinan kung gaano kawalang awa at ang pagkabayolente nito. Si Colleen ay inaresto at kinasuhan ng first-degree murder sa pagkakataong ito at siya'y lilitisin bilang nasa hustong gulang na. Ang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Kathy ay pinangungunahan ng Polk County Sheriff's Office sa pamumuno ni Sheriff Jude. Ang pinangyarihang krimen ay nagpapakita ng mga hindi pagkakatugma sa kwento ni Colleen. Ayon sa police report, ang bahay ay hindi nakitaan ng palatandaan ng isang matagal na pakikibaka. Sinabi ng mga saksi kabilang ang mga kapitbahay na si Colleen ay agresibo sa pakikipaglaban kay Kathy bago ang krimen. Ang palitan ng mensahe ni Kathy sa kapitbahay ay nagsiwalat na natatakot siya kay Colleen at naisipang isuko ito para sa paglabag nito sa probation. Ang prosecution sa pangunguna ni District Attorney Brian Hoss ay nagkipagtalo na plinano ni Colleen ang krimen at binanggit ang kanyang mga nakarang banta at kasaysayan ng domestic violence. Ang kaso ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa US media na malawakang nag-cover sa kwento. Natumuon sa nakakagulat na katotohanan na isang 17 years old na binata ay inakusahan na pumatay sa parehong mga magulang sa loob lamang ng 18 months. Marami sa mga sumusubaybay sa kaso ay tinawag si Colleen na isang psychopath at walang emosyon. Ang nakakatandang kapatid ni Colleen na si Christopher ay lubhang nagulat sa pagpatay sa kanilang ina. Hindi siya gumawa ng pampublikong pahayag, ngunit ang malalapit na source ay nagsabi na siya emosyonal na nawasak. Nagsimula ang paglilitis noong January 2025 at natapos noong February 5, 2025. Dahil sa kalubaan ng krimen, siya ay nilitis bilang nasa hustong edad na. Ang defense ay ipinaglalaban ang self-defense at inilarawan si Kathy na hindi stable ang pag-iisip at agresibo. Ang lola ni Colleen na si Susan naman ay nagpatotoo para sa kanyang depensa na inilarawan si Kathy bilang isang marahas na ina na inaabuso si Colleen. Dagdag pa niya na si Kathy ay isang sinungaling at pinutol ng ugnayan sa kanyang pamilya. Iminungkahi din ng defense na maaring inatake ni Kathy si Colleen gamit ang kutsilyo o gusto niyang wakasan ang kanyang buhay, kaya naman napilitan si Colleen na mag-react. Itinampok ng prosecution ang kasaysayan ng mga pagbabanta ni Colleen laban kay Kathy. Noong September 2023 habang nasa hospital sa Baker Act, sinabi ni Colleen na papatay niya si Kathy kung ipipilit na ibalik siya sa bahay nila. Noong February 2024, iginiit niya na gagamit siya ng anumang puwersa kung kinakailangan para lamang maiwasang bumalik sa kanyang ina. Kasama na doon ang pagpatay kay Kathy. Ang lolo ni Colleen na si Robert Wantis ay nagpatotoo na si Colleen ay nagpahayag ng marahas na pagnanais na nagsasabing gusto niyang wakasan ang buhay ng kanyang sariling ina. Ang mga banta na ito ay ginamit ng prosekusyon upang makipagtalo sa premeditation at isang pattern ng violenteng pag-uugali. Binigyang diin din ng prosekusyon ang pagiging malamig ni Colleen pagkatapos ng krimen. Ang defense ay nakipagtalo din na ang pagpunta ni Kathy sa Auburndale upang kunin si Colleen ay nagpapakita na ang krimen ay hindi plinano. At nagmumungkahi na second-degree murder lamang ito. Sa kabila ng matibay na ebidensya laban kay Colleen, tulad na lamang ng pagsisinungaling tungkol sa insidente ng kutsilyo at ang kawalan ng emosyon, nakikita pa rin ng mga jury na hindi guilty si Colleen sa lahat ng kaso. Kasama na nga doon ang first at second degree murder at kidnapping. At ang sabi na ang pinagmumula ng hatol ay batay sa reasonable doubt. Yun ay dahil sa malaking impluwensya ng patotoo ng lola ni Colleen na si Susan, ang kakulangan ng conclusive proof at ang trauma na dinanas ni Colleen dahil siya lumaki sa hindi maayos na pamilya. Dahil sa desisyon ng mga jury nagpahayag ng pagkadismaya ang prosecutor na si Mark Lavin. Iginigiit niya na malinaw na itinuturo ng pisikal at testimonial evidence ang pagkakasala ni Colleen. Sinabi ni Sheriff Grady Jude na naniniwala ang kanyang mga detective na pinatay ni Colleen ang kanyang ina, ngunit iginagalang nila ang desisyon ng mga jury. Ang paglilitis ay minarkahan ng magkasalungat ng mga ebidensya,
polarized na mga testimonya at isang masalimuot na kwento ng karahasan sa pamilya. Ang prosecution ay nagpresenta ng matibay na patunay ng premeditation at bayolenteng pag-uugali. Ngunit ang defense na pinalakas ng patotoo ni Susan na hindi kasama ang pagpatay ng ama mula sa kaso kaya naman lumikha yun ng pagdududa. Ang pagpapawalang sala ay nagdulot ng galit sa social media. Sa post ay tinawag nila si Colleen na isang psychopath at pinupuna ang sistema ng hustisya. Ang kalmado, manipulative at marahas na pag-ugali ni Colleen ay nagdulot ng matinding debate tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Sa Port Charlotte at Auburndale, ang mga kapitbahay ay natatakot kay Colleen ngayon na malaya na siya. Ang ideya ng isang binata na inakusahan sa pagpatay sa parehong mga magulang ay nagpapataas ng seryosong pag-aalala para sa kaligtasan ng komunidad. Isinaalang-alang din ng mga otoridad ng Oklahoma na muling buksan ang kaso ni Charles upang suriin kung kumilos lamang ba si Colleen para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ng mga source na pagkatapos ng kanyang pagpapawalang sala, si Colleen ay pumunta at tumira sa kanyang mga kamag-anak sa Auburndale at ang mga pulis ay nanatiling nakabantay pa rin sa kanya. Ano sa tingin mo? Dinipensahan lamang ba ni Colleen ang kanyang sarili o isa siyang banta sa lipunan? I-comment sa baba ang inyong mga opinyon. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!